Yan, kamusta po tayong muli? Andito pa rin po tayo sa pinag-aaralan nating 10 biblikal na paliwanag na si Jesus ay Diyos. At ang pang-10 dito, ang sabi niya, may mga kapahayagan si Jesus na walang sino mang tao ang makagagawa nito. So, hindi lamang po tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos, kundi ito po ay pinatunayan din niya sa kanyang mga sinabi at ginawa. At basahin po natin dito sa Matthew chapter 7 verse 21. Ang sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ngayon ito po, kapag tinawag mo siyang Panginoon, nangangahulugan ito na payag kang sumunod o magpasakop sa kalooban niya. At nandun yung willingness mo na gawin kung ano yung pinapagawa niya. In short, gaya nga po ng sabi ni Pastor Boy, kapag siya ang Panginoon ng buhay mo, siya na yung nagiging amo. Siya yung nasusunod. Yung kagustuhan mo, hindi na ito yung importante, kundi ang mas pinapahalagahan mo na ano ba yung gusto ng Diyos para sa'yo. At ito po, halimbawa sabihin natin, kalooban ng Diyos para sa'yo ang magpastor. Ngayon, mas gusto mo ang magtrabaho o sundan ng ibang profesyon sa halip na magpastor. At dyan may kita kung siya nga ba talaga ang Panginoon ng buhay mo. Kasi kung siya ang Panginoon mo, siya ang masusunod. So, susundin mong magpastor ka. Kaya nga, ito po ang pagtawag sa Kanya ng Panginoon ay pinapatunayan at nakikita kung paano natin sundin yung pinapagawa niya sa buhay natin. Ngayon, isa pa pong verse dito sa Romans chapter 10, verse 9. Ang sabi niya po rito, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So sabi niya dito, kung ipapahayag. Naalala ko po, may nasharean po kami at tinanong po kami nitong tao na to, sapat lang ba na lalabas lang sa bibig mo na Panginoon siya? Siyempre po, hindi. Kasi ang meaning ng confession, kaya mo naisabi siya, kasi yun yung nilalaman ng heart mo. Kaya nga sabi dito mananalig ka ng buong puso. Na bilib ka, kumbinsido ka na kapag tinawag mo siyang Panginoon, maliligtas ka. Ngayon, ito po sa bagong tipan, itinuturo na si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ay Panginoon. At ito po ay binanggit ng 450 times. At yung binabanggit na si Jesus ay tagapagligtas ay 16 times namang inulit dito sa New Testament. Ngayon, hindi pwede na sasabihin mo na siya ang tagapagligtas ng buhay mo kung hindi siya ang Panginoon ng buhay mo. In order na maligtas ka ng Diyos, kailangan maging Panginoon mo muna siya. Halimbawa po sabihin natin, yung isang tao, sabihin niya, i-confess niya na, naniwala ako si Jesus ang tagapagligtas ko. Pero hindi ko siya Panginoon. Ngayon, kung yung tao na yan, sabihin natin, nagpapatuloy siya sa kasalanan, nagpapatuloy sa bisyo, o kaya naman sabihin natin, kapag sinalag mo yung paniniwala niya, magpaplano siya ng hindi maganda sa'yo, na gagawan ka niya ng masama. So, dyan pa lang, makikita kung sinong Panginoon ng buhay niya. At paanong ililigtas ng Diyos yung taong hindi siya kayang sundin. Yung taong nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga, para maging tagapagligtas mo siya, para i-claim mong tagapagligtas siya, kailangan tanggapin mo muna siyang Panginoon ng buhay mo. Na willing kang iwan ang lahat, talikuran ng lahat, yung kasalanan, yung masasamang gawa, at mamuhay na siya na ang naglilid sa buhay mo. Only then, nagiging Savior mo siya. Amen po? At ngayon ito po ang sabi niya dito, kapag tinawag mo siyang Panginoon, sabi niya, you shall be saved, o maliligtas ka. So, kapag tinawag mo siyang Panginoon, from the Greek term na kurios, yan, na ang ibig sabihin po nito, a title of honor expressive of respect and reverence.
This title is given to God, the Messiah. So, malinaw po dito na pag tinawag mo siyang Lord or Panginoon, nangangahulugan ito na siya ay Diyos from the original Greek term. At ang ibig pang sabihin nito, may kapangyarihan, nasasakupan, may karapatang mamuno. Kaya kung maalala nyo po, last time na pinag-aralan natin, yung mga taga-Korinto, tinawag nila si Jesus na Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala silang siya ay Diyos. Ang pahayag na si Jesus ay Panginoon ay paghahayag din na kapantay niya ang Diyos o siya mismo ay Diyos. Kaya nga importante po na makita din natin ano ba yung original na term sa Bible or sa Greek term nito para hindi tayo maguluhan. Na mismo, malinaw na tinutukoy when you call Him Lord, Diyos siya. Amen po. Ngayon ito po, sabi niya, ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos ay nakadepende gaano mo kakilala si Jesus. At ito ay mutual relationship na kilala mo siya at kilala ka rin ng Diyos. Let's say for example, sabihin po natin si President. Ngayon, kilala natin siya dahil napapanood natin sa TV, nababasa natin sa newspaper, o kung ano pa man. Kilala mo siya pero hindi ka kilala ng Presidente. Ako personally, hindi ko pa po siya nakikita ng actual. So, kilala ko siya pero hindi niya ako kilala. In short, wala kaming close relationship. At pagdating sa Panginoon, sabi niya, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ay yung masunod mo yung kalooban niya. Ulitin ko po, magagawa mong sundin ang kalooban niya dahilan sa meron kang close relationship sa Kanya. Na willing kang sumunod. Kasi kung hindi ka malapit sa Panginoon, o hindi mo kilala ang Diyos, wala kang relasyon sa Kanya, mahirap na makasunod sa Kanya. At from there, hindi siya ang nagiging Panginoon. Only then, kapag meron ka ng harmonious or nakipag-isa ka na sa Kanya, nagkaroon ka ng relationship sa Kanya, nagiging madali, nagiging willing ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, makakapasok ka dun sa kaharian ng Diyos. Amen? At kung tao lamang po si Jesus, bakit sinasabi na kapag tinawag mo siyang Panginoon, maliligtas ka? Kasi hindi ito kayang gawin ng tao lang. At pinapatunayan nito na siya ay Diyos. So another po, na tanging si Jesus lamang po ang makakagawa nito, dito po sa Matthew chapter 11, verse 28. At ito pong verse na to, kabisado na ng karamihan sa atin ito. Sabi niya po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagad at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maging hawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, tanong ko po, magagawa ba ni Moises o ng sino mang tao na bigyan ka ng kapahingahan mula sa mga kautusan? Hindi, tanging si Jesus lang. Noong first century po, yung kautusan ni Moises ay tinatawag din pong the yoke of Torah. So, sabi yoke or pamatok. Bakit na tinawag siyang yoke of Torah? Noong mga panahon na yon sa kanilang Jewish religion, marami silang kautusan. So, nabasa naman po natin yan, di ba? Na sa sobrang dami po ng kautusan, yung mga tao pong sumusunod dito ay nabibigatan na sila na sundin ito. It's like a heavy load o burden na pasan-pasan mo. At dahil doon, kagaya po niyan, ang isang kautusan, di ba? Kapag hindi mo inonor ang parents mo, sabing ganun, stoning to death. So, ganun kahalaga na makasunod sila doon sa kautusan dahil may kaparusahan. So, nagiging kabigatan na sa kanila ang pagsunod. Ngayon, ito po, sabi niya, pamatok or yoke. Alam naman po natin na it's a piece of wood na nilalagay po sa leeg ng hayop. At kilala po natin na nung time na nandito po ang Panginoong Jesus ay nagkarpintero siya. So, alam niya po ang gumawa nito. At sila po ay gumagawa ng yoke na
kapag nilagay sa leeg ng hayop ay hindi mamamaga yung leeg. Hindi siya mahihirapan. In short, ang binabanggit po dito ay yung burden o yung bigatin. Pero dito, this time, ang sinasabi ng Panginoon dito na pamatok, ang sabi nga niya dito ay, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ino-offer ng Diyos yung sarili niya. Na pasanin natin yung alin, yung binibigay niya. Ang ibig sabihin po nito, kapag meron kang Jesus sa buhay mo, hindi mo na kailangang pasanin pa yung maraming kautusan dahil kinuha niya na yun. Kaya nga sabi niya, come follow me. Bakit? Kasing gusto ng Diyos, kapag tinanggap mo siya, ang buhay mo'y magiging madali. Amen. Kaya nga sabi niya, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Na hindi na ito kagaya ng mga tao during the first century na hirap silang sundin. Yung kautusan na bigat sila. Pero sabi niya dito, kapag meron kang Jesus, life will be easy. Kaya nga ino-offer ng Diyos yung bagay na ito sa atin na tayo pinalaya niya na mula sa mga kabigatan ng kautusan na yan. Ngayon ito po tanging si Jesus lang ang makakapagbigay ng kapahingahan sa atin. At yung mga kapahayagan na to, walang sino mang taong makakapagbigay ng kapahingahan at tanging si Jesus lang na kapag tinawag mo siya at maniniwala ka ng buong puso mo na siya ang Panginoon. Sabi ng Biblia, maliligtas ka. So yung mga claim po na ito, si Jesus lamang ang makagagawa at hindi ang tao lamang. So once again, from here, pinapatunayan na ang Panginoong Jesus, siya ang tunay na Diyos. Amen? So, patuloy po natin itong pag-aralan at patuloy tayong mag-dig in sa salita ng Diyos para maging rooted po ito sa heart po natin. So, salamat po hanggang sa susunod po ulit at God bless po sa bawat isa sa atin.